So, sino po yung galing dito sa isang malusog na pangat? Meaning po niyan, malaki yung sahod nyo. Apo. Tapos nawalan ka ng sahod, pumayat ka. Na-stress ka. Actually, yung main transformation dyan is kapag malusog ka tapos pumayat ka, mawawalan ka ng eyeglass. Gaganda yung ano mo, ng tingin mo. And then, siyempre, no, normal sa hindi lang babae, yung nakakaranas ng transformation physically. From malusog din, nagji-gym, nagda-diet, tsaka yung pinaka-transformation niya dyan is ano? Naka ano? May tattoo na siya. Okay. Ngayon, speaking of transformation din, sa mga nakaranas ng totoong pagbabago dito in terms of pagyoyosi, kung danas po natin yon for kung ilang taon tayo naging slave ng pagyoyosi, tapos nakaamoy ka bigla ng yosi, parang ayaw mo na. Ang sakit na sa ilong ng yosi. Tapos, kapag may nagyayaya din na uminom, niyayaya ka dati ng ang smooth lang ng pag-inom mo, ang dali lang, ano ba, hindi sumasabit yung pait. Dati, sanay na sanay eh. Sanay na sanay. Then after a few years, when you experience transformation, parang wala na. Hindi na talaga kaya uminom ng konti. So, as a Christian, sa atin po, na especially sa atin na nagbabakasyon, matites at makikita natin yung ating sarili, if you are truly converted, kung pumasa tayo sa mga simple, actually basic lang ito, the basic transformation na ginagawa ng Panginoon sa atin, especially sa mga ganitong mga vices. Then another part ng pag sinabing transformation is magpapa-opera ka. Kung yung ilong natin dati medyo rectangle size, medyo wala sa alignment. Yung gagawin po natin diyan, pumunta po kayo kay Kuya Bal kasi si Kuya Bal may mga tools siya. Pwede niyang i-adjust. So may mga pliers siya doon, may mga welding tools siya doon. Baka pwede pang magawan. Kasi pag pumunta ka sa ang tawag nga sa mga sa doktor sa cosmetic. Ang tawag dermatologist. Sa mga derma, mahal yun. So, mahal yun. So, lumapit na kayo sa mga karpentero. Kasi nga yung bahay napapaganda eh. Yung mukha pa kaya. Kayang i-adjust yan. So, normally, ganun yung pumapasok sa atin in terms of speaking ng transformation. Hindi ko po pineflex, but kung gusto nyo po, and I encouraging each and everyone na kasi yung series na po natin na to is a continuation. So, yung series po natin, nandun po yan sa ating YouTube channel. Nagsimula po yan dito sa beginning of the church series. Papunta po yan dito sa kay Stephen. At then, magkaroon po tayo ng dalawang gap. Okay? Ng dalawang series na ito. At then, bumalik po tayo sa ating ngayong series. So I am encouraging each and everyone, please share, like, and subscribe our YouTube channel. Ayan, ano ko na. So start nyo po dito, papunta dito. Actually, apat yan, kaso 3 lang yung in-upload ko kasi yung sa akin na part, iniba ko kasi siya. So, kasi that time, it was pastor's appreciation. And then, eto na po ngayon tayo. So, please, nyo po, para masubaybayan nyo, mabalikan nyo yung series na yan. And then, yan po, yung video niya. Dito po kayo magsimula sa The Birth of Ordinary Church. Diyan po kayo simula. Sana po magkaroon po tayo ng oras. And then, pupunta po yan dito sa next na series, which is about kay Stephen. So, si Esteban, anong famous word na naalala natin sa kanya?
He was stoned to death. Binato siya. First martyr. So yan po yun, na-discuss po natin dyan. 4 pong series yan hanggang sa proceed po tayo sa ating panibagong series, which is the Transformed Life. At yun po yung The Encounter. So yan yung unang series po natin. So The Encounter, ano pong nangyari doon? Si Paul ay got blinded. On the way sa Damascus, papunta siya ng Syria, and then may lumiwanag, then na-instruct siya, nahulog siya sa kanyang sinasakyang donkey, then nabulag siya. So, diyan na po ngayon, papasok po yan dito, yung history ni Paul, na kung saan si Paul sa time ni Stephen, siya yung nag-approve na patayin nyo si Stephen. So, sa time na yon, this is Paul, okay? Kasi kapag binato mo dati, kapag in-stone to death mo yung isang tao, culturally, kailangan mong hubarin ang iyong unang damit, yung outer layer mo. So, hinubad nila yon, and then binigay nila kay Paul, which simply means na yung gagawin nyo is aprobado ko. So, which means, yung pagpatay nila kay Stephen, it was approved by a Pharisee na pangalan niya si Saul. So, which, yung pag inano mo siya, denive in mo siya, yung cost talaga nun is hindi sila, kundi siya. Nagigets po natin because he approved yung pagpatay. And then, if you move forward then, yung ginagawa ni Saul is yung mga Christian, yung mga professing Christian sa Israel, sa Jerusalem, pinag house to house niya. So, mas mahigit pa siya sa Grab. Kasi door to door lang yung Grab. Sa kanya, pinapasok niya eh. So, kapag sila ay Christian dati, talagang nakafollow sila kay Jesus Christ, Paul has the authority para pasukan ang inyong bahay, and then it's either na ikukulong kayo or paparusahan kayo. Yan ang ginagawa ni Saul. Until such time na, di ba yung last natin, papunta siya ng Damascus. So bago siya pumunta sa Damascus, kumuha muna siya ng sulat, ng scroll o ng paper para magkaroon siya ng permit. Pumunta siya sa high priest, magkaroon siya ng permit para hulihin yung mga taga Damascus. Papasok siya sa mga synagogue. So pumapasok siya sa isang yung lugar ng synagogue, minsan ito yung place of worship ng mga Israelita doon sa Syria. Kasi nasa Israel sila, pupunta siya doon sa Syria, kailangan niya ng approval. Yung approval na yun ang galing yun sa high priest. And it was granted. Kaya siya pupunta doon sa Damascus. Eto, malapit lang po yan. Malapit lang yan. 4 lang na dangkal. Sa history, there are so many ways papuntang Damascus. Pwede dito, pwede dyan, pwede rin dito sa kabila. Pero sinabi sa history na yung dinaanan ni Paul is yung normal route. Normal na ruta. So yun yung normal na ruta. Kung kanina sa pagdangkal 4 lang, pero pag in reality 6 to 10 days yan. 6 to 10 days yung biyahe. Kasi wala pang flow dati. Wala pang taxi, wala pang means of transportation, kundi donkey, camel, horse lang. So sino po yung may mga donkey dito sa bahay? Try nyo po yung gawin, ibiyahihin nyo siya. Pero yung time na rin na po na to, medyo mas pinili ni Paul na mapadali yung biyahe niya kasi excited siya na maipakulong at maibalik yung mga followers ni Jesus Christ from Damascus, that is Syria, pabalik dito sa Jerusalem. Ngayon, pag tinignan mo yung Damascus ngayon, ito sa very urbanized area. Maganda na po yung Damascus. Nakapunta po ako kahapon, tapos hanggang sa gabi, nakita kong ganda nga ng Damascus. Salamat sa Google. Okay, so ayan po yung Damascus ngayon. So, tayo po ay tumayo. Basahin po natin ito. Okay, pakibasa po.
No human method can change the heart, the spirit. Only God can give a new nature, leading to change desires, consistent prayer, and faithful service. Have we truly been transformed by seeing these evidences? So this will be our first slide. And then, yun din po yung babasahin natin later. So sa ngayon, medyo mahirap pa siyang maintindihan. Pero later on, as we end this, maiintindihan na po natin ito. And our title is, kung kay Pastora Gina, that is The Encounter. Yung second po niya is The Empowerment. So the empowerment, of course, may salitang power. This empowerment comes from the Holy Spirit. Alam na po natin yan. So again, balikan po natin yung sitwasyon ni Paul. So si Paul that time, diba nakakita siya ng liwanag, natumba siya. And then, he was blinded. Tapos, pagkasabi po niya, yung sa verse 9 po dyan, and he was 3 days without sight. So, 3 days siyang bulag. So, 3 days siyang hindi makakita. Kasi wala pa po dating optical. Wala pa yung eye mo, wala pa yung barakat, wala pa yung aywa. Mayroon bang aywa? Aywa. Oh, wala pa dati nun. Kasi magrabi yan. So, hindi pa siya matulungan dati ng insurance. So, 3 days. Ay, yung reckoning po kasi dito, when we say 3 days, hindi yan yung Gregorian count. Kaya pag sinabing Gregorian count, kung ano ngayon, Friday? So, 3 days. Saturday, Sunday, Monday. So, ganun, nag-Gregorian count, di ba? Hindi po yun. Dito po yung reckoning po dito, yung pag-count po dito is from sunrise to sunset. So, kung yung day 1 niya is nandun sa Damascus, yung day 2 niya, yung next day, and yung date is the 3rd day. Yung simplified po niyan, kung yung day 1 niya, kung nung nabulag siya nung Friday, nakakita siya nung Sunday. So that's po yung counting nun sa 3 days na yon. Hindi yon hanggang Monday ha. Because it's sunrise to sunset yung pag-count nun. Okay? That's how you count. Then, and neither did eat nor drink. So bulag siya. Then for 3 days, hindi rin siya kumain. Kasi dati, wala pang Sign Burger. So pinopromote ko po yung Sign. Doon po ako dati nagtatrabaho. Kaso masyado pong mabigat yung trabaho doon. So ayan. So hindi siya kumain. So imagine. So Friday, nabulag ka na. Tapos wala ka pang kain. Wala ka ring ininom na tubig. Sino na yung nakatagal ng ganon? Wala pa? Huwag niyo pong gayahin. So ganun yung scenario ha. So imagine niyo po. Si Paul, si Saul, bulag siya, tapos hindi rin siya nakainom, hindi rin siya kumain. Now, let's proceed. Doon sa Damasco, that's the place kanina, ay may isang alagad na ang pangalan niya Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain at sinabi, Ananias, sumagot siya, narito po ang inyong lingkod. Okay, so si Ananias, he was a disciple. He was not an apostle. Hindi siya kasama dun sa 12 na apostle. He was a follower of Christ na nakatira doon sa Damascus. Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa daang matuwid. Sa daang tinatawag na matuwid. So dito po, yung original po niya, kasi na-translate na siya sa English, Yutean. Yung Yutean, yan yung original Greek name niya. So yung meaning po ng Yutean na yon ay straight. Kaya nung pag-translate na siya sa English, naging pangalan niya na is straight or matuwid. At doon sa bahay ni Judas, si Judas na yan, hindi yan yung si Judas na apostle niya din na nagpakamatay. Because Joseph, Judas, Jesus, ano pa ba? Those Mary, yun yung mga common names dati. So, common names po yan. So, isa sa mga tao na nandoon na may-ari ng bahay is si Judas. Ay hanapin mo ang taong taga-Tarso na ang pangalan ay Saul. Then, nananalangin siya ngayon. So, skip po natin.
So si Ananias, nandun siya sa Damascus. Hindi sila magkasama ni Paul, ha? Then here comes the vision, nagpakita sa kanyang Panginoon at nagsalita. Ananias, pumunta ka sa isang bahay, sa bahay ni Judas. At nandun si Saul. Balik. At ipinakita ko sa kanya ang isang pangitain na pumasok ang isang lalaki nagngangalang Ananias. Sa kinaroroonan niya at pinatanong ang mga kamay, nang ang mga kamay sa kanya o ipinatong ang mga kamay sa kanya upang muli siyang makakakita. So here's the scenario. Si Lord nagpakita sa kay Ananias. Ananias, puntahan mo doon si Saul. Yung nangyari at the same time, si Saul nagkaroon ng vision na pupunta si Ananias sa kanya. So yung vision sa kay Ananias, nandun si Saul na nanalangin. Yung vision sa kanya, yung sinabi sa kanya sa kay Saul, pupunta sa iyo si Ananias. You get the scenario? Okay. 13. Subalit sumagot si Ananias, Panginoon, marami po akong nabalitaan tungkol sa taong iyon na pinagmamalupitan niya ang inyong mga alagad sa Jerusalem. Narito siya ngayon sa Damasco at binigyan siya ng mga namamahalang pari ng kapangyarihang hulihin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. So isang kriminal, tapos isang apostol na natatakot sa kriminal. So kung tayo, let's say for example, ilagay natin yung sarili natin sa sapatos ni Ananias, pupunta ka ba? Yung pupuntahan mo, yun yung pumatay sa mga Christian. Pupunta ka ba kapag alam mo na siya yung nagper-persecute? Siya yung nagbato kay Esteban? Lord, si Lawrence na lang. Kasi medyo malaki siya, baka kaya niya si Saul. Yung iba na lang. Diba? We can have that excuse. Kasi in reality, yung hindi matatakot kay Saul. Kinakatakutan siya. Pero sabi ni Lord, ngunit, sinabi ng Panginoon kay Ananias, pumunta ka sapagkat siya ang pinili kong lingkod na magpapahayag tungkol sa akin, sa mga hintil at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. Ipapakita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. So, walang choice. Walang choice si Ananias but to follow. Nung in-explain sa kanya ng Panginoon, sapagkat siya ang pinili ko, so that speaks about authority of God, na He can choose whoever He wants. Kahit yung isang kriminal pa, pwede niyang piliin. Okay? He has that sovereign power na kaya niyang baguhin yung isang criminal at yun yung gagamitin niya. At the same time, ipapakita ko rin sa kanya, kay Saul, ang mga paghihirap na dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. So, alam ni Ananias na magdudusa doon. Hindi naman magdudusa, but mararanasan niya yung pagdurusa ng isang tunay na Kristiyano. Sino po yung dito? Marami ng trials, marami ng challenges as he walk in faith with God. Nang naging Kristiyano siya, huwag po kayong maniwala dun sa sinasabi ng iba, ng mga pastors na maging Kristiyano po kayo, gagaan po buhay nyo. Hindi rin. Huwag po kayong maniwala na lahat yan, magkakaroon ng solusyon. Magkakapera kayo. Hindi rin. Let's be honest, because following Jesus is very impossible. Napakahirap yan sundin. Kaya sabi ni Lord, lumapit ka sa akin. Because kapag ikaw lang, tumingin ka lang sa sarili mo, alam mong sasablay at sasablay ka. So let's move on. Kaya pinuntahan ni Ananias. Eto na, pumunta na siya. Si Saulo sa naturang bahay at pumasok siya rito. Ipinatong, he lay hands, ipinatong niya ang kanyang mga kamay, so hindi pwedeng isa lang, so 2, dalawa. Ipinatong niya ang kanyang kamay kay Saul at sinabi, there was a change, kanina, takot siya. Medyo at the same time, may galit siya kay Saul, knowing na si Saul, pinapatay niya at pinapakulong niya yung mga Kristiyano. Here's the term, kapatid. So, si Saul,
dati siyang iglesia. Kaasawa. Hindi, biro lang po yun. So, nagkaroon na ng twist. Okay? Kapatid na. Kapatid na yung turing ni Ananias. Kanina, kinakatakutan niya. Ngayon, nagkaroon na ng twist of event. Ang Panginoong Yesus na nagpakita sa iyo sa daang habang papunta ka rito ay nagsugo sa akin. Inutusan niya ako rito upang muli kang makakita at mapuspos ng banal na Espiritu. So si Ananias is not the reason kung bakit si Saul nakakita. What's the thought? Sino yung source? It was Jesus Christ. So if somebody says, hindi, si Ananias yung ginamit, he was just the vessel. Pero yung power at yung change at yung pag-transform at yung pagbigay ng healing sa kay Jesus Christ. And at the same time, he was filled with the Holy Spirit. Kaya, yung ating pong title is empowerment. Without the Holy Spirit, power lang yun. Wala siyang empowerment na binibigay sa atin. No, i-explain ko pa po yan maya-maya. Biglang may nahulog na parang mga kaliskis ng isda mula sa kanyang mga mata, mula sa mga mata ni Saul, at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. So just imagine yung twist of event muli dito sa part na to. Days lang yung pagitan niya na-convert siya, nakilala niya, nagkaroon siya ng faith. Then dumating si Ananias, he was filled with the Holy Spirit. Pinatong yung kamay, natanggal yung kaliskis, then nakakita siya, then he was filled with the Holy Spirit, and then nagpabaptize siya. So there was no delay sa kanyang baptism. At pagkatapos kumain ay muli siyang lumakas. So minsan, bilang tao, nangihina tayo kasi gutom. Minsan nagdadrama tayo, baka gutom lang. Pagkatapos kumain ay muli siya lumakas. Sa loob ng ilang araw ay kasama siya ng mga alagad na nasa Damascus. So look at the empowerment. Days lang yung pagitan nun. Yung isang kriminal, ngayon nandun na, kasama na nagsishare. So, how wonderful yung transformation na yon. So tanong, bakit kailangan ng pagbabago? We will be a little bit deeper and medyo mabibigat na po. So stay with me as we study this. Man is on a fallen condition, inherently enslaved to sin, spiritually dead, inability to love God, morally unable to choose God or initiate their own salvation. Sa Tagalog, ang tao ay nasa isang napakasama na kalagayan. Likas na alipin ng kasalanan, patay sa espiritual, kawalan ng kakayahang mahalin ang Diyos, hindi kayang piliin ang Diyos o simulan ang kanilang sariling kaligtasan. Totoo ba yan? That's what the Bible says. Yung sinasabi ng Panginoon, na sinasabi ng Biblia, na kapag isinilang tayo dito, hindi natin pinipili ang Diyos. Paano yun, Diyos? Ako yung pumunta sa simbahan eh. Magano ka? Ako naman nag-effort dun ah. Hindi ba hindi ba kasama yun sa sa credit sa akin? Let's move on pa. Sabi sa Bible na ang tao kailangan ng pagbabago kasi makasalanan siya. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So sinner talaga tayo. Pangalawa, corrupt human nature. In Ephesians 4:22, you were taught with regards to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. So, maintindihan natin dito, bakit kailangang alisin yung lumang ikaw? So, which means pinapaalis yun because originally, yung human nature is corrupt. Naintindihan po natin. Pangatlo, we are confirming to this world. Sa Romans 12:2, ini-urge tayo ni Paul na
Not to conform. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of their mind. Bakit tayo pinapalahanan na huwag maging makamundo yung ating buhay? Kasi originally, nasa makamundo talaga tayo. Tindihan po natin, parang hindi naman parang I'm a little bit clean. Now, let's try to test and see yung ating sarili bilang isang tao, nasa fallen state ba tayo? Or baka naman malinis tayo originally. Now, let's try to check. Let's test if you are really on a fallen state. These were just the basic checking, sabi nga ni Bodhi. Ano lang ito? Basic lang, simple lang ito. So, if you pass this test, praise God. If you fail, it approves and it confirms our fallen state. Number 1, we involve most in short-term pleasure than keeping the long-term holiness. Hindi kayang ma-maintain ang pagiging banal dahil maya't maya nagkakasala. Kayo na pong sumagot. Even me, I fail. Pangalawa, we lie and we don't want to admit. By mouth, by thoughts, and often we lie to ourselves. Naka 2 points na ba? 3. Avoiding forgiveness, for we love to value our own dignity than to confront the person who caused it. Kasi mali siya at tama ako. Kailang points na? There are secret desires. Medyo natawa ako dito sa part na to, pero somehow guilty. There are secret desires in us that we want to be wealthy or rich in an unrighteous way. Nanaginip na ba kayo na naging mayaman kayo? Pero yung way ng pagiging mayaman nyo is... ano nyo yan? Nanaginip kayo? Hindi. Somehow, or was there a time na naging mayaman kayo? Or gusto nyo maging mayaman? Kaso yung naiisip nyong way, salungat. Ilang na? 4 na. Okay. We have that thinking that as long as I will not be caught, it's fine. Let's test if we are really on a fallen state. Okay? Next pala. Habitual sin. Secret sa tao, napaka-clear sa Diyos. We normalize what God forbids into it's acceptable. Ay, okay lang yan, Jess. Magkaroon ng, there was this, naging famous yun, yung LGBTQ na church. From Book of Genesis, alam mo pong nangyari sa Genesis pa lang, sinunog na sila. And then, pagdating sa ating kapanahonan, respeto naman. Kasi tao din naman sila. But that's not what the Bible says. What the Bible says is itama natin sila, i-expose natin yung mga mali. If you are in the light, then expose what is in the darkness. Then you need to test the spirit if that spirit is true or not. So kailangan nating itama yung mga bagay na entrusted sa atin na hindi dapat maging culture ng isang simbahan yung mga ganong bagay. So that's it. Our conscience says it's wrong, but still choose to do so. Bago pa natin gawin yung mali, nandun na yung konsensya. Nandun na yung conviction na, wag mong gawin. Hindi. Gagawin ko pa rin. We pass or we fail? Kaya tama ang Bible. So which means, accurate ang Bible. We are on the fallen state. At kailangan tayong mabago kasi we are on this. Nasa trap tayo nito. Nung chinek ko, yung salitang transformation, ang dami niyang ang dami niyang synonym pag sa Tagalog. Pagbabago, pag-iibang anyo, sito sabi ko parang yung nasadlak ni Kuya Lexter kahap. Ay, nasadlak. Alam yung nasadlak? Yung malungkot ka kasi nalak ka. Nasadlak.
Hindi, nasa down nun. Kasi hindi po ako talaga magaling sa sa Tagalog. So pag-iibang sabi ko pag-iibang so nagiging kabayo tayo or whatever. Tapos pagbabagong sabi ko parang hindi rin. Papagbaguhing and then pag-iibang hugis. So nung chinek ko na siya, chinek ko into deeper Tagalog. It's pagbabago lang, pero it has different aspect. So pagbabagong spiritual, pagbabagong buhay, pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, at pagbabago ng ugali. So pag sinabi nating pagbabago, yung meaning nun, pagbabago mula sa loob, palabas, mula sa isip, puso at higit sa lahat sa espiritu. Ito ay hindi ng sariling pag-unlad ng sarili, kundi isang bagong kapanganakan upang umayon sa larawan ng Diyos na nagmumula sa pagbabagong buhay sa pamamagitan ng banal na espiritu na gumagawa sa loob ng mga naniniwala. Nung nabasa ko siya, sabi ko, pwedeng English na lang. So, sinaslit ko siya sa English. So, eto mas madali po ito. Change or in transformation, it comes from inside. Inside out. And those things inside are the mind, the heart, and the spirit. Kasi yun yung nasa loob. It is not self-improvement and self-development, but a new birth. A new birth which nire-refer po dito is born from above or yung tinatawag na born again. Conform to the image of God, to be like Christ, that comes from regeneration. Oops! Mabigat yung regeneration. Skip natin, explain ko to maya-maya. Through the Holy Spirit working, ito po, there's a condition of that transformation within to those who believe. Kuya Jess, so may transformation ba yung mga non-believers? The Bible says, no, they were condemned. When we say condemned, alam na yung kanilang patutunguhan. And then sa Christian, on the Christian aspect, part ng plan ni Lord was the justification and the sanctification. So setting apart yung pagiging makasalanan natin. Let's say kung palamura ka dati, pala sinungaling ka dati, madalas kang gumawa ng mga vices or involved ka sa mga bagay na hindi dapat ma-involve, the Lord is setting you apart. That's part of the transformation. It's only for those who believe. Ngayon, if you have someone o claims na hindi naman siya Christian pero nabago siya, that's impossible. Kahit nag-seminar ka pa, kahit mag-training ka pa, transformation only comes from God. So hindi pwede yun ma-alter for few minutes, for few moment of time na mababago ka kasi may learning ka na acquired eh. Pero yung transformation na lang gagaling sa Panginoon, it's a lifetime change. May explain pa po natin yan. So sa regeneration, start po tayo. When I say regeneration, nandun po yan sa Ephesians. We have been quickened. That's that English term. So yung pag-quicken o yung pag-regenerate o yung pagbuhay, it is invisible. O just mabibigat. Yes po. Just stay with me as we explain this. It's invisible. Yung time na binago ka ni Lord, hindi mo nakita yon. Pag nakita mo yon, may third eye ka. Hindi. Hindi po talaga natin makikita yon. Okay? We cannot and we will not see how the Lord do the process. It's a rebirth. It is a spiritual reality that takes place inside a person that transform that person to meet the necessary condition of what God designed originally. Mabigat pa. So, it's like yung patay ka kasi you been quickened kaya ka binuhay kasi patay ka. Then, nagkaroon ka ng rebirth. Explain pa po natin yan gamit yung illustration ni Alistair Begg. So, you can follow Dr. Alistair Begg. He's very funny theologian and is very wise. Okay, sabi niya po dito,
When you were dead on your trespasses and in your sins, nung patay ka, okay, sa kasalanan, you were made alive in Christ. Binuhay ka ni Jesus Christ. Sabi niya, how can dead people come to life? Yung patay, paano yun magiging buhay? It takes a miracle. You see? Sabi niya, this is the gospel. The word of the gospel is a word that comes to the rebel heart. So yung gospel, yung salita ng Diyos, patungo yan doon sa mga nagre-rebelde sa Kanya. Because originally, hindi naman talaga papunta tayo sa langit. Originally, papunta tayo lahat sa impyerno. That's what the Bible says, kasi lahat tayo ay makasalanan. Sabi niya dito, I am a rebel against God. Ako mismo, rebelde ako sa Panginoon. I may be indifferent to Him. Maybe hindi niya ako kilala. Or maybe antagonistic to Him. Maybe magkaaway kami. But I'm actually rebelling against Him. Nagre-rebelde naman din talaga ako sa Panginoon. Panginoon, ang ating Panginoon, then comes by the Bible and says, ito po, I'm commanding you to do an about turn. You turn ka 180 degrees. To repent of your sins and to believe in me. That's what the Bible says. And the individual says, there's no way that this is going to happen. Hindi pwede yun. Kasi yung rebelde, yung mamamatay tao na si Saul, yung hindi nakakilala sa Diyos, yung hindi naniniwala sa kay Jesus Christ, bigla mong papatalikurin. Ano yung sabi niya? It takes a miracle for that to happen. Imposible yun. At miracle lamang. At si Jesus Christ lamang kakagawa nun. Yes, it will. And that is the miracle of regeneration. Yung punto na napakahirap para sa atin, especially if alam natin yung buhay ng isang kapatid. Nakita natin how he grows, gaano siya makamundo. And then all of a sudden, nakita nyo siya nagpipreach. It's impossible na mangyari yon. But on the process of regeneration, sa pagkilos ni Lord, wala pong mahirap doon. Now, let's go to the truth about transformed believers. Number one, true transformation comes only from God. Number two, the true transformation isn't superficial, it's spiritual. Now, let's explain po natin yung una. People may say, I changed my heart and perception towards God, and that where I was changed. Binago ko ang aking puso at pananaw sa Diyos, at doon ako nabago ng lubusan. Maybe we caught ourselves na nadinig natin ito. I came to God, and then I slowly noticed my heart changed towards worship. Lumapit ako sa Diyos, at pagkatapos ay unti-unti kong napapansin ang pagbabago ng puso ko patungo sa pagsamba. Now question, sino nag-initiate ng pagbabago? Ikaw, kasi pumunta ka ng simbahan? O bago ka pumunta ng simbahan, in-initiate ni Lord yung regeneration, binago ka niya, kaya naintindihan mo na kailangan mong pumunta? God, dito po, sa part na po na to, when it comes to regeneration, when it comes to salvation, hindi po pwede nating sabihin na ako ang nagbago ng puso ko at yung pananaw ko towards sa ating Panginoon. Hindi rin pwede nating sabihin na ako yung lumapit. Di ba nasabi madalas natin, ayoko munang pumunta ng simbahan kasi marumi pa ako. Maglilinis, linisin ko muna yung sarili mo. Pwede yun pag janitor ka. Pag cleaner ka, pwede yun. Pero in terms of paglilinis inside, paglilinis ng puso, paglilinis ng isip, paglilinis ng espiritu, paano natin gagawin yon? Sige nga, paano mo ibabrush yung isip mo? Lalagyan mo ng sabon yon? We cannot do that. That's why dapat nating maintindihan na ang transformation comes only from God. Walang external factor. Walang external thing na kaya maglinis at magbago sa atin. Tanging si Jesus Christ lang. Because God is the starting point of a changed life. So parati ang ating Panginoon,
yung nagsisimula ng pagbabago. Pero there is some problem kasi. Bakit kailangan nga ng pagbabago? Number one, yung inner problem, yung puso. Ito yung sinisigaw ng gilas. Is corrupt and deceitful. Sabi sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Pero 'di ba, nadidinig natin sa post natin, pag minsan na may nag-a-advise din sa atin, sundin mo yung puso mo. Alam mo may asawa yung isa, tapos may asawa ka rin, sundin mo yung puso mo. Alam niyo po, let's be realistic sa ating sitwasyon. If you are into relationship, be true. Not to that person, but be true to the Lord. Kapag alam na natin na may mali, huwag na nating ipilit yung mga bagay kasi mali. Alam niyo po, hindi na, alam mong 1 + 1 = 2. Basic na yon. Pag mali, dadagdagan mo pa ba? Alam niyo po yun, namumblema ka na sa isa, tapos kakantahin mo pa, sana dalawa ang puso ko. Namumblema ka na sa isa, dadalawahin mo pa. Tatatlo pa. Tako po. So, the Lord, or I mean the Bible and Paul's life is trying to teach us na be careful sa ating puso kasi originally, deceitful yan. Madaling maloko. Madaling maloko yung ating puso. Tsaka, desperately wicked. Konting udyok mo lang sa taong galit, kukuha na ng baril. Patayin mo. Ha? 'Di ba? Madalas na nangyayari sa atin 'yon. Konting udyok mo lang sa problema ng isang tao, ano na siya, gagawa na siya ng kung ano-ano. Why? Because desperately wicked yung puso. Ang bilis lang lagyan ng pampainit, sasabog na kaagad. Sana maintindihan natin 'yan. Ano pa yung problema? Human efforts. Problema sa human efforts, punta ka na psychotherapy, mag-aral ka man ng psychology, ano pa yung mga course na related sa behavior? Ha? Anong biology? Psychology? GMRC, pwede yun. Ha? Philosophy, somehow. Somehow philosophy. Behavior control, social reform, but cannot truly change a person. That may alter toward behavior temporarily, but not the inner heart and spirit. Tama? Sabi niya, dito, only God can address the root. So, yung inner problem natin sa puso natin at yung mga outside factors na tingin natin na magko-contribute ito ng pagbabago, they cannot do that. Only God can address the root. Sabi ni Richard Charles Sproul, he's referring to the Holy Spirit. He is intangible and invisible. That's the Holy Spirit. But His work is more powerful than the most ferocious wind. Yung mabangis na hangin, mas malakas pa dyan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. The Spirit bring order. Ito, napakaganda po nito. Order out of chaos and beauty out of ugliness. So originally, pangit talaga tayo. Nilalabas lang ni Lord yung beauty na nasa loob. Sabi ni R.C. Sproul yun eh. He can transform a sin-blistered man into a paragon of virtue. The Spirit or the Holy Spirit changes people. He is the author of life and is also the transformer of life. So that concludes na yung nagbabago ng ating puso, ng ating isip at ng ating espiritu ay siya din yung gumawa ng buhay. So that's the Holy Spirit. Ngayon, can we have that transformation aside kung wala tayong banal na espiritu? No. Okay, sinabi nyo yan ha. Pero sinabi din po yan ng Bible, which is correct. Now,
Punta po tayo sa 2. True transformation isn't superficial. It's spiritual. Transformation is not an outer layer change. It's not even behavioral modification, but a total regeneration. So, hindi lang kasi na yung mga actions natin, hindi lang yan. Yung mga nasasabi natin, hindi na yan. But because may cause yan within, sa likod nun, yun yung regeneration. It is the work of God to human spirit and work of God alone. Done by His power alone, He and He alone changed the disposition of the heart to bring us to faith in Him. Tanong, which come first? Regeneration or faith? Binago ka muna kaya ka nanampalataya o nanampalataya ka muna kaya ka binago? Okay. Okay. Walang may nakikinig kanina sa explanation. Okay. Ano yung nauna? Yung pag-regenerate, yung pag-quicken, yung pag-change sa atin ng Panginoon, kaya tayo nagkaroon ng faith. Ito yun. Binago ka muna, bago kaya ka nanampalataya. Yung meaning po niyan, so, change ka ba muna? Kaya ka na nagkaroon at nanampalataya sa Panginoon? Or nauna yung pagpunta mo ng simbahan? Nauna yung pagpaniwala mo sa Diyos? Kaya ka binago? Ha? Kailangan ko yata mag-BS nito ah. Okay. Nabanggit ko kanina, yung transformation, sinong gumawa nun? Yung Diyos. Okay. Si Paul, ano siya kanina? Criminal. Criminal siya. So, lumapit mo ba muna siya sa Diyos kaya siya binago? O yung Diyos mismo yung nag-initiate kaya siya nanampalataya? Then you understand na yung tama dyan, binago ka muna. Kaya ka naniniwala ngayon. Kaya mo naiintindihan na yung pananampalataya natin is tama or alinsunod sa Bible kasi binago ka muna. So, regeneration precedes faith. Okay? So, bago ka magkaroon ng pananampalataya, mauna muna yung regeneration. Okay? Kaya ka nananampalataya sa Diyos dahil binago ka muna niya. Ngayon, na-explain ko na. Punta na tayo kay Saul. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Ananias, pumunta ka sapagkat siya ang pinili kong lingkod. That speaks about the sovereignty ng Panginoon. Kahit sino pwede niyang piliin, kahit yung criminal pa. And unlike sa atin, mamimili tayo ng kung sino yung malinis. Kung sino yung magaling. Siya yung magaling. Siya yung i-appoint natin. Siya yung marunong. So, siya ilagay natin. Hindi ganon. Siya ang pinili kong lingkod na magpapahayag tungkol sa akin sa mga hintil at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. Ipapakita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang tiisin. Alang-alang sa akin. So, na-transform na si Paul. Si Saul. Na-transform si Saul. Diba? Kanina, siya yung nagpapatay. Siya yung nanguhuli. Siya doon yung magpapakulong. Now, here's the twist. If you will read the whole Acts, papunta sa kanyang letters, sa Romans hanggang sa Philemon, 13 yan. Makikita nyo doon yung kanyang pinagdaanan. Okay? Yung kanyang pinagdaanan, 3 beses siyang binugbog. Okay? He was beaten by rod and he was beaten by hands nung siya ay nagsishare. Tapos, 1 beses siyang in-stone to death. Siya yung gumawa niyang kanina, di ba? Sa kay Stephen. Tapos, if you will read the book of Acts, may experience siya na binato siya. Siya mismo in-stone to death. 3 beses din siyang nasiraan ng barko sa dagat. Kasi yung purpose niya, magmi-mission siya doon sa kabilang dako. So he will share the gospel at naranasan niya yan. Tapos kinagat din siya ng viper.
It was a poisonous viper, pero hindi siya na poison by the power of God. So naranasan niya rin yun. Tapos, sino na dito yung nasa korte? Nakaranas ng korte? Nakaranas siya ng maraming beses. How stressful it is. Yung mapunta ka pa nga magpaliwanag ka nga sa barangay, na stress ka na eh. Pag sa korte pa kaya. So naranasan niya yan at alang beses din siyang nakulong. Sabi kanina, ipaparanas ko sa iyo yung lahat na dapat mong tiisin. At in-endure yan ni Paul because Paul was transformed, because he was empowered. At we know also na at the end of his life, pinugutan siya ng kamay. Ulo. Pinugutan siya ng ulo. And on the first century, ito yung mga espada na ginagamit sa pagputol ng ulo. Okay? So, at the end of his life, that was around AD 64 to AD 65, pinugutan siya ng ulo. Pinugutan siya ng ulo dahil sa pag-share niya. So, imagine yung criminal na yon, yung kinamumuhuyan ng mga tao dati, until to his last breath, he stand on his faith because of the transformation that was done by the Holy Spirit, by the empowerment of the Holy Spirit. Tiniis niya lahat ng yon. So that speaks about kanina doon sa verse 16 na ipapakita ko sa kanya ang mga paghihirap at pinakita nga ng Panginoon sa kanya. And he stands on that. Now, sa verse 16, ito po yun. Finulfill yan ni Lord. Yung paghihirap na yan na ma-experience niya. But we are so blessed na kung bakit dumating sa atin yung gospel, because we are that Gentiles na ibig sabihin ng Panginoon dito. Tayo yung mga hintil. Tayo ay hindi Jews. Tayo ay Gentiles. Even though we are Filipino, kasi Jews and Gentiles lang yan. Pag Jewish ka, Israelita ka. Lahi by blood. And then Gentiles kapag outside ka ng Israel. Okay, so we are Gentiles. Now, titingnan natin ngayon yung totoong mga nangyari doon sa first stage ni Paul. Ano ba yung mga transformation na yun? Ano yung empowerment na ginawa ng Panginoon sa kanya? Number one is nagkaroon siya ng pananampalataya sa ating Diyos. Believing in Jesus Christ after encountering Him on the road of Damascus. Salvation isn't behavioral improvement, but a new birth, a new creation in Christ that precedes faith in Him. It's impossible. Pero kapag ikaw po, pag tayo ay isang mananampalataya, the Lord transform our life, dapat visible ito. If hindi ka nananampalataya sa ating Panginoon, then the question there, kanino ka nananampalataya? Pag nagkaroon ka ng problema, anong binavalue natin? Yung idolatry? Binavalue natin yung ating sarili? Binavalue natin yung nagkaroon ka ng utang? Lord, Lord, ito po yung aking problema, ito po yung aking kailangan. Pag amen mo, may tao ka na agad na lalapitan. Automatic, di ba? Nang hingi ka ng financial na tulong. Okay? Ito pong madalas kasi. Minsan, hindi tayo makapag-antay. Ano yung sagot ni Lord? Na kapag nagkaroon na ng problema dyan, at yung iniisip natin habang nagpipray, sino kaya lalapitan ko? Sino kaya yung pwede kong anuhin? Yun yung ibig sabihin ng prayer natin eh. Hindi naman talaga tayo madalas na nagsasabi na Lord, send someone who can help me. Hindi, pero yung behind nun, sino kaya yung tao na yun? Lord, pakita mo sa akin para malapitan ko na. Diba? Normally, I'm speaking of myself. I'm speaking of myself because dumating ako sa punto na yan that I don't trust God. What I'm trusting is, sino kaya yung tao na yun, Lord? And hindi ako makapaghintay. At sinishare ko lang din yan sa atin, sa inyo, for us to fully understand ano ba talaga yung waiting season na tinasabi ni Lord in terms of answering our prayers. So, nagkaroon siya ng panampalataya.
Yung dating hindi naniniwala at nananampalataya sa Diyos, ngayon pinagkakatiwala na ang buhay ng buong buo sa Panginoon. Yan nangyari kay Paul. Yung siya yung pumatay, siya yung nagano sa mga Kristiyano, siya yung gustong mapakulong sa mga Kristiyano. Just imagine, yung twist of events sa buhay niya na yung dating hindi naniniwala, tapos siya na ngayon, ini-entrust niya na sa Panginoon, kahit to the point na pupugutan na siya ng ulo, still hindi niya binawi yung kanyang pananampalataya. Amazing yung pagkilos, yung empowerment ng Panginoon sa kanya. Number 2, fervor and passionate in prayer, or sigla at passionate sa Tagalog. Sige. Hintayin natin hanggang sa may makasagot. Basta ano pa siya? Basta basta passionate. Pwede sincere. Malumanay? Ibang word yun, te. Marubdob. Marubdob. Yan, marubdob. Yeah, tama. Marubdob sa panalangin. Sinabi ng Panginoon, eto po di ba nabulag siya? Di ba? Pinapapunta siya ng Ananias. Anong ginagawa ni Paul, ni Saul? Nananalangin. Imagine niyo po, a sudden change. Sana makita natin yung ating sarili na, alam niyo po yun, na sana, since ito po ay sudden kasi, ito yung unang nangyari doon. Hindi naman po lahat kasi bago pa sa pananampalataya. So, if i-convert po yan natin sa ating kapanahunan ngayon, sana normal tayong nananalangin. Normal tayong nagko-communicate sa ating Panginoon. Ang isang tanda ng tunay na pagbabago ay malalim at taos-pusong pananalangin. 3 araw nag-aayuno at nanalangin si Saul bilang tanda ng kanyang pagbabago, pakikinig kay Kristo at pagdedepende sa Diyos. Hindi naman po ito prescription na sinasabi, dapat 3 araw ka rin mag-ayuno. Subukan niyo po. Baka papayat kayo. Laking tulong din yun. Pero yung sinasabi dito ni Kristo, during that fasting, ito po kasi, i-clear lang po natin ito. Kapag nagfa-fasting po tayo, and then we are not being led to pray, then that's not fasting. That's diet. Kapag tayo po ay nagfa-fasting, bago ka kasi mag-fasting, you know kung ano yung intention mo, kung bakit ka nagfa-fasting. And at the same time, hindi po pwede na hindi ka nananalangin simula at in the middle hanggang sa pagtapos. Kasi yun yung purpose ng fasting. Dapat nakikiniig ka sa Panginoon kasi may purpose yung fasting mo. Ngayon, kapag hindi ka nananalangin sa fasting, mula simula, kalagitnaan hanggang dulo, walang panalangin, kumain ka na lang. Huwag mo nang ituloy ang iyong fasting kasi hindi po yan fasting. Okay, in short, ang prayer ay dapat normal sa isang tunay na binago ni Jesucristo. Sino pong nananalangin dito 3 times a day? Breakfast, lunch, dinner. Ha? Hindi? Okay, sige. 3 na yon. Sino dito 5? Snacks, tsaka snacks. 5 na. Okay. Sino ditong more than sa 5? Wala may nag-amen, wala rin may nagtataas. Okay, another question. Sino dito yung mahaba mag-pray personally? May nag-amen, kanina wala. Okay, sino dito maikli mag-pray? Wala pong problema doon. Wala pong problema doon. Sabi nga ng ito hindi na talaga tumawala sa sa isip ko yung kaibigan ko ba. He was a pastor. Kumain kami sa restaurant. Gutom na kami, tanghali na eh. Nandiyan na yung pagkain sa aming harap. Tiningnan niya ako. Sabi niya. Pumikit siya. Lord, you know what I mean. Amen. Nandun na yung pagkain eh. So, naisip ko noon, sabi ko, this man has that deep relationship kay Lord. Kaya niya nasabi yun.
Kasi kung intention na lang yung patawanin ako, mahiya siya sa akin. Pastor na siya. Pastor na siya. So makikita niyo po yun. Lord, alam mo na yung ibig kong sabihin. Amen. Pero wag niyo pong gawin yun, ha. Kasi hindi ko na rin siya sabi ko, ba't gano'n yung prayer mo? So yun. But that speaks about relationship. Makita niyo po yun? Okay. Number 3. Faithfulness in service. Eto din. Kasama siya ng mga alagad na nasa Damascus. And it was for how many days? Kaka-change niya lang, kaka-transform, and he was already there. So this speaks about consistency. Right after his conversion, Paul didn't delay service for later. He began following Jesus Christ, called immediately by proclaiming the gospel. His life direction shifted instantly toward proclaiming Christ. Ang nabagong buhay ay tumutugon sa Diyos ng may agarang pagsunod at katapatan. Ang tunay na pagbabago ay resulta sa aktibong paglilingkod sa Diyos. Now, tanong, are we faithful in service? Or kapag available lang tayo? Hindi ako available, Kuya Jess. Alam naman ni Lord yun. Totoo? Dinamay mo pa si Lord? Alam po natin, we are all given 24 hours. May iba-ibang schedule, may mid-shift, may morning shift, may night shift. But it doesn't mean na kapag yung schedule natin ay night shift, hindi na tayo pwedeng manalangin. It doesn't mean na hindi na tayo pwede magbasa. At kapag Friday, just Friday, puyat ako. It's just a one day of sacrifice, mga kapatid. Being congregationally worshiping God. Hindi naman necessary na every pagpupuyat mo ay magsisimba ka. Hanggat kaya mo, because it will only shows yung pagsunod natin sa Panginoon. It's just a sacrifice. It's just 4 hours of sacrifice here na nandito ka. Magpasalamat. Kasi you know what? When it comes to congregational service, nakaka-encourage po kapag marami. Nakakalungkot kapag mas marami po yung puting bangko dyan na walang nakaupo. Hagaya po niyan, sa likod, may 2 bangko na bakante. Kasi nakatayo po yung dapat na nakaupo. Nandun po sila sa likod. Pwede naman pong upuan yun eh. Yung purpose po niyan, upuan. O hindi po yan nilalagayan ng bag. So yun, hope you understand na yung consistency natin sa paglilingkod at sana yung pagiging visible natin sa mga gawain ay makita po sa atin, active po sana tayo. Hindi yung kapag may mga gala lang. Pag may outdoor, ang bilis-bilis mag-yes. Saan punta? May outdoor. Ilagay yung pangalan ko. Paggawain, hindi na makita. Naku po. Okay, so what we have learned, you can take pictures po. Truth about transformed believers. Ito po yung 2. And then, yung core traits of truly transformed life. Magko-close na po tayo. This is it. So, in 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So as we close, I would like to tell a story. Maybe kilala nyo na po siya. His name is Costihin. Kilala nyo po siya? Okay, si Costihin, he was the nephew of Benny Hinn. He was a nephew, meaning uncle niya, si Benny Hinn. At the same time, yung family nila is being run by the Pentecostal and a World of Faith movement pastor named Benny Hinn. So si Benny Hinn ay nagtuturo po siya ng maling katuruan. Nagtuturo po siya outside what the scripture teaches and hindi po niya tinuturo yung tamang gospel. Pero si Benny Hinn was very famous kasi madalas siya nagkakaroon ng healing crusades.
So sa mga healing crusades na yon, there were thousands and millions na gustong ma-heal. Siyempre, sino ba namang hindi gusto ma-heal? Tama, di ba? Si Costihin was one of the organizer ng kanyang event. And at the same time, siya yung tumutulong doon sa stage, si Costihin. Ngayon, yung nangyayari doon sa event, kapag nagkakaroon ng mga crusades at ng mga services, ito po yun. Isa sa mga event ni Benny Hinn, mostly niya at madalas niya itong ginagawa, he follow what Elisha and Elijah do. Na yung jacket na yun, iwawasiwas niya. For he think that jacket has the power. And at the same time, he lay hands at then nagsisitumbahan yung mga tao. It seems na parang okay naman yung Kuya Jess Pero lumabas si Costihin. Lumabas si Costihin to prove na mali ito. Why? Sabi ni Costihin, yung nangyayari dyan, kapag pumupunta kami sa Africa, pumupunta kami sa UK, sa London, sa Europe, sa Italy, kapag nagko-crusade kami, after nung event na yon, binabayaran kami ni Uncle ng malaking pera. Because again, he was an organizer. So pag ikaw ay organizer, alam mo lahat. Tama? Hindi pwedeng may lumagpas o may mamiss sa'yo. Sabi niya, kapag nagkakaroon kami ng service, lahat ng nasa harap, bayad yun. Lahat ng mga nagsisitumba dyan, lahat ng mga nagsisiakyat, yung mga nililay hands, yung nagsisitumbahan, yung mga nangingisay-ngisay, bayad yun. So, Costihin, nag-serve siya for how many years? Sa ganyang style ni Benny Hinn, sa mga laying of hands. At di ba, yung mga nasa harap niyan, napaka-active niyan because they were given instructions na gawin nyo to. Maging active kayo sa harap kasi fully paid kayo, iPhone kayo. So ganun yung nangyari. Now, what Costihin did is, nung binago siya ni Lord, sabi niya, hindi pwedeng, hindi ko malaman ano yung katotohanan. So, nag-aral siya. Nag-aral si Costihin. Pumasok siya sa seminary. Nag-graduate ng Bachelor of Theology, kumuha ng Masters, at ngayon, almost pag-graduate na siya ng doctors ng PhD of Divinity, Doctor of Theology, and Doctor of Ministry. So from that, sabi niya, yung experience ko, dapat maituro ko yung tama out of experience na yon. Hindi pwede na madaming malinlang yung aking uncle. So lahat, sabi niya, hindi ako naniniwala na yung mga pinapatumba at yung mga tao na nasa harap dyan ay talagang natutumba. Sumusunod sila kasi they were instructed at bayad sila. Ngayon, yan yung campaign ni Costihin. Inaral niya ng tama and now he is a pastor at nagkakandak na po siya ng mga seminars at trainings. Paano ang tamang pag-worship. Also, meron na rin siyang book at in-expose na rin niya sa YouTube channel yung mga false teacher. And he is one of the disciple or student ni Voddie Baucham. At ngayon, naging speaker na rin siya kasi unti-unti nang nagkakalagas yung mga matatandang theologian at isa siya sa mga may parang gustong humalili sa part na yun, mag-stand sa katotohanan na from dating binabayaran, from dating naniniwala sa mga false teaching, ngayon isa na siya nagsishare ng katotohanan. Ngayon, we will understand what we have read before. No human method can change the heart and spirit. Only God can change new nature, leading to change desire, consistent prayer, and prayerful service. Now the question is, have we truly been transformed by seeing this evidence? And that's our topic, the empowerment of the Holy Spirit. Tayo po ay manalangin.